Welcome back mga ka-Wealthy and Merry. So for today's video, kukumpara natin ha? Ikukumpara natin mga ka-Wealthy and Merry ang government service, bureaucracy or paano tumatakbo ang gobyerno kumpara dyan sa Pilipinas dito sa abroad, specifically Iceland mga ka-Wealthy and Merry. Ito kasi na-obserbaran natin mga ka-Wealthy and Merry. Because dito sa abroad, specifically sa Iceland, every human being here in Iceland, kung nagtatrabaho ka, the government and the related allied services of the government, they are really making sure that the people has the right of life, and they really make sure that the people has to live, they make a living, and they make good way out of life kumpara dyan sa Pilipinas. Kasi biruin mo sa Pilipinas, pagpalagay natin sumusweldo ka ng at least 500 pesos per day. So sa 500 pesos per day, i-multiply natin yan to 30 days. Palagay natin 30 days, talagang nagkakayod ka araw-araw. So 500 times 30 kang pila. So you will earn 15,000 plus minus 15,000, 15,000 per month. Pero sa pang-araw-araw na gastusin natin dyan sa Pilipinas, halimbawa kung ikaw ay mag-grocery, bibili ka ng 1 kilong manok, lalo na ngayon na may crisis, 1 kilong manok ngayon sa atin is pumalo na sa 300 per kilo, more or less, plus mga wala na yung daily income mo is wala na ubos ka agad, kulang pa. So wala ka ng pambayad sa rent, wala ka ng pambayad sa, kung may rent ka, wala ka ng pambayad sa mga side hustle mo sa iyong buhay. Kumpara dito sa Iceland mga ka-Wealthy and Merry, mataas man ang bilihin dito, pero sinisigurado din nila na mataas din ang sahod mo. Kumbaga above, nasa talagang hindi lang pantay, talagang mas above pa, above pa yung sasahurin mo kaysa computation ng way of life mo or daily mo sa isang buwan. Halimbawa, yung pagkain dito, yung mga vegetables, yung mga pantay, ipagpalagay natin yung 1 kilong manok. Yung 1 kilong manok mga ka-Wealthy and Merry is nasa 1,800 to 9 o 2,500 per kilo. Yung 1 kilong manok. Tapos makukonsumo mo yan 1 day or 2 days, Pero sumasahod ka naman ng kung talagang masipag ka, matyaga ka, talagang yung walang talagang nagdo-double shift ka or papalo yung sahod mo sa more or less 400,000 to 500,000 net. So kumbaga talagang may life, they make sure that you make a living here in Iceland. Makakabili ka pa ng mga gusto mo, makakapag-ipon ka pa, makakabayad ka pa ng insurance, makakabayad ka pa ng, at saka sa mga meron, kung baka sa sahod mo dito, bawas na yan lahat. May pension fund na binabawas sa'yo, yung vacation pay meron din, may anong tawag dito, yung healthcare insurance, at saka talagang magkaiba. Diyan sa Pilipinas
mga kabalkan, sa totoo lang, lalo na ngayon nagka-crisis po yung crisis po ang worldwide. Masyado tayong naapektuhan dyan sa Pilipinas. Ano pong inuuna ng mga natin, instead of gumawa ng mga strategic planning, mga contingency plan, magpapatupad ng mga napakagandang solusyon para po maiwasan man lang or maipsan man lang yung nararamdamang krisis ng mga kababayan natin. Ano po ang inuna po ng ating mga nasa gobyerno? Impeachment. Diba? Impeachment, tapos inquiry dyan sa Kongreso at sa Senado na walang katapusang mga katanungan. Talagang wala. So maghihirap talaga yung mga kababayan nating mga Pilipino pagdating sa mga sakuna or may mga sickness po sa family. Talagang ang individual po, Filipino individual, talaga pong bankrupt po talaga. Yan po ang katotohanan, bankrupt po talaga. So sana po is yung government natin is mapagtuunan po ng pansin at ang daming mga magagaling, ang daming mga bright, ang daming mga diyan sa atin sa Pilipinas, pero pagdating sa mga konkretong mga solusyon, konkretong mga pag-iisip tungkol kung paano masolusyonan ang nararanasan krisis is wala.